Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan po natin o panoorin po natin itong reaction ni Banat Bay tungkol dito kay Mayor Vico Sotto. Pero bago natin simulan itong talakayang ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. Kaya ito pag-usapan na po natin yung kung gaano ba katindi si Vico Sotto or si Mayor Vico Sotto ng Pasig. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukala at resolusyong nag-uudyok sa pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Pero ang ilang LGU gaya ng Pasig, una nang ipinasara ang mga POGO sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa bisa ng isang ordinansa, ipinasara ng Pasig City Government ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator, e-games and e-bingo establishments sa lungsod. Disyembre noong nakaraang taon pa raw binawi ang mga business permit ng mga POGO sa Pasig. Pero 18 raw ang nagmatigas at patuloy pang nag-ooperate. Alam naman nila yung ordinansa namin. Yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero paglilinaw ni Pasig Mayor Vico Sotto, hindi naman siya tutol sa sugal. Pero ipinasara niya raw ang POGO sa kanilang lungsod dahil sa pagdami ng krimeng iniuugnay sa mga nasabing establishmento. The last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may may sanggol na binenta ng magulang, may suicide, so talagang hindi maganda yung nangyayari. Dahil dyan, hindi raw niya pangihinayangan ang posibleng mawalang kita ng lungsod dahil sa pagsasara ng mga POGO. Nasa milyon din po, Sir Ted, pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. Napag-usapan din ng mga krimeng may kinalaman sa POGO sa pagdinig sa Kamara. Sa datos ng PNP, mahigit 4,000 biktima sa bansa ng mga krimeng may kinalaman sa POGO sa unang 6 na buwan ng 2023. Ikinabahala yan ng mga mambabatas. It's about time we put a stop to this and make our country a country that values human freedom, the rights of women, and then protect our country from China. Inaprubahan na ng House Committee on Games and Amusements ang resolusyong nag-uudyok sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tuluyang ipagbawal ang POGO sa buong bansa. Gayun din ang bukod na panukala para ideklarang iligal ang operasyon ng POGO sa bansa. Ayon naman kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, mas naghigpit naman na sila sa mga POGO company. Nagsagawa. Alam nyo, ito lang, napanood ko yan yung buong interview ni Vico Sotto kay kay Ted Filon. Nung pinanonood ko, sabi ko nga, alam mo, simpleng-simple lang ito eh. Di ba, alam naman po natin si Vico Sotto is Christian yan. Kaya maraming kaagad nag-judge, kaya naman kasi ganyan yan. Ayaw niya ng sugal kasi it's against his belief. Alam mo, more than anything else, wala nga siya sinabi about his belief eh. Nung nagsasalita siya, it's more on the effects of this gambling. Yung epekto nito. Instead na makakatulong, or sabi niya nga, kung titimbangin natin yung kabutihang ginagawa nito sa kasamaang na idudulot nito, wala ho. Hindi pwedeng tumbasan yung kasamaan na nangyayari. Iko-compare mo dito dito sa nangyayari hong... Totoo naman po masyado ng maraming krimen ang nangyayari dahil dyan sa POGO. Diba marami na nga nabalita dyan na sila mismo yung sangkot dun sa krimen. Tulad nung Chinese to Chinese, dinudukot nila yung kinikidnap nila yung kapwa nila Chinese para ipatubos kapag nababaon na sa utang. Meron pa nga, diba, Chinese tapos Vietnamese yung biktima nila. Or minsan ibang lahi din yung, or Pinoy din yung kasangkot. So marami ng krimen na kinasasangkutan ng POGO. Kaya nga siguro it's about time na talaga na tanggalin na yung POGO dito sa Pilipinas
Kaya nga dito, ang intindi rito ni Mayor Vico Soto, talagang nakakasaludo dahil siyempre, malaki rin ang mawawala sa tax na binabayad ng Pogo, yung mawawala sa kanila, pero mas ginusto niya na isara yung mga Pogo sa kanyang lungsod. Kabutihan. Kasi ano ba kabutihan niya? Kumikita lang yung lungsod. Honestly, yun ang kabutihan niyan. Kasi pag may Pogo, nandiyan ang mga Chinese, bababae na naman oo. Kasi mga babae, iba-iba mga babae sa Pilipinas dahil sa mga lintik na Chinese na yan eh. Hindi, pero syempre, yung kinikita nung city, government, mas malaki. May tax. May magpa-party-party ang mga yan nandyan. Malaki kikitain nila. Di ba? Pero ito ang tanong. Mas pinaboran ba niya yan? Hindi ho. Yan hindi ganun si Vico Soto. Alam mo, nung napanood ko to, sabi ko, kaya naman pala eh. Kaya naman pala na kahit walang existing na batas na magsasabing bawal ang Pogo, although it would be good, okay? Kasi persado na yung mga LGU no, na magpatupad ng batas kung may batas sila na bawal na talaga Pogo. Pero kaya rin naman kung LGU lang. Kasi ang ginawa ni Vico Soto, yung City Council, nagkaroon ng ordinansa. Sino ba may hawak na City Council? Usually, yung sitting mayor, yung majority na nasa partido niya, nasa City Council. Usually pero meron din instances na nanalong mayor is nasa opposition, tapos yung City Council, iba ang partido ng mga majority doon. Kasi City Council is like the Senate eh. Hindi naman Senate. Senate and House, pinagsama. Sila ho ang nagbabalangkas ng mga ordinansa sa isang syudad. Okay? Pinamumunuan niya ng Vice Mayor. So sila ho magsasabi, ano ba dapat nating gawin? Ano ba nga, kaya nga sinasabi nila, mapasok ko lang yung kay Yorme. Sinasabi nila, pag si Yorme, wala namang karanasan yan sa pagiging mambabatas. Hello! Tandaan ninyo, Vice Mayor yan. Ang Vice Mayor, ang pinaka-head ng City Council. Sa Maynila, matagal niyang pinamunuan ng City Council ng Maynila. Pagdating sa local government laws, ordinances, si Yorme ho namuno dyan. May alam sa batas yan. Nag-aaral ho sa batas yan. May experience ho yan sa batas. Kaya shoot na siyang senador. At the same time, kaya nga, sinasabi natin dito, kaya naman pala na syudad. So, nagawa ni Vico Soto na, I don't know, if he convinced the city council na magbigay ng ordinansang bawal na ang Pogo, pero nagawa. Tsaka dagdag ko na lang din, ang mga city mayor or yung mga local governments, may kanya-kanyang batas po yan. Hindi yan pwedeng saklawan ng national government. Diba? Natatandaan nyo nung nakaraan kay Pangulong Duterte, di ba? Kaya nga nagkakagulo-gulo yung pagka-quarantine. Kasi kada local government, may kanya-kanya silang pamamaraan. Meron silang ini-implement na sarili nilang guidelines. Kumbaga, hindi uniform yung guidelines nila. Kaya nga, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, yung nagkakagirian yung national government at yung local government. So dito, napakita lang naman dito sinasabi ni Badbay, may kakayanan din yung mga local governments na magpatupad ng kanilang sariling batas. Kamusta naman ang Pasay? Unless kumikita ng todo-todo kayo sa Pogo. Sa Pasay po, talamak po ang Pogo dyan. Kahit saang lugar dyan may Pogo. Alam ko po yan kasi medyo nagagawi tayo dyan bilang delivery rider. So, nakikita natin dyan yung mga binideliveran ko mostly mga Chinese. Yung ngayon, mga nagtatrabaho sa Pogo. Kaya talamak na talamak sa Pasay po ang Pogo. Kamusta naman ang Makati? Nako, dami kong alam dyan. Alam nyo ba nagsulputan ng mga Chinese club dyan?
Bakit? Eh, ang dami kasing Chinese na ngayon dyan. Kasi alam ko i-deny ito ng mga mayor Sasabihin nila, wala naman pogo dito Oo nga, yun din na sinabi ni Yun din na sinabi ni Vico Soto. Wala ka makikita ang pogo. Alam mo meron? Call center. Pero alam namin pogo yun. Kaya nga namin pinasara. Kasi ang talaga ginagawa ho ng mga Chinese na company, kunwari call center, pero pogo talaga. Ganun ho. O si Vico Soto, sandali. Mali. Ginagago nyo kami. Pogo yan. Huwag nyo nang paikot-ikutin. Oh. Kaya nga, kamusta naman Pasay, Makati, at higit sa lahat, Cavite. Hindi kamusta na Kamusta na po kayo? Di ba? Kamusta na po kayo? Kung talagang ayaw nyo ng pogo, nagawa ng Pasig Don't tell me, mas magaling si Vico Soto sa inyo. Kabata-bata niyan, kayo, tatanda nyo na sa lugar ninyo. Tumanda